Breaking news! Unang bahagi ng resupply mission sa 2024. Matagumpay. Tala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa na naman sa kanyang mga pangako ang kanyang natupad ngayon. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Noong 2023, ilang mga insidente ang panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na nagdadala ng mga supply para sa ating mga kasundaluhan na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Umabot pa nga ito sa banggaan na kung saan nasira ang mga barko ng Pilipinas nang banggain ng mga barko ng China, at isa pa rito nang paputukan ng water cannon ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na magdadala ng mga supply sa Ayungin Shoal, na kung saan ang ilan sa mga dala nito na mga pagkain ay hindi na napakinabangan. China ay inaangking ang buong South China Sea. Kabilang na nga rito ang Pilipinas, ang West Philippine Sea, na ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas ay inaangkin na ng China na kanila umano itong mga teritoryo dahil sa mga nilabas ng China na 9-dash line na ngayon ay 10-dash line na. At ayon pa nga rito sa nakalat nating impormasyon, hindi lang bansang Pilipinas ang umalma nang ilabas ng China ang 10-dash line na ito. Halos mga nakapalibot dito na mga kalapit nitong bansa ay umalma at nagalit dahil naaapektuhan na ng 10-dash line ng China ang ilan sa mga teritoryo ng mga kalapit na bansa nito. Kaya ganito na lang kung harasin ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na dumadaan lamang ito sa eksklusibong economic zone ng bansa dahil inaangkin umano ng China ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na kanila umano teritoryo ang dinadaanan ng barko ng Pilipinas. Samantala, sila naman talaga ang lumalagpas sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Hindi umano ang ating Philippine Coast Guard. Ngayong 2024, ginanap ang unang pagkakataon ng resupply mission ng ating Philippine Coast Guard. At ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, isang matagumpay na rotation ang resupply mission na isinagawa ng Philippine Coast Guard sa mga outpost nito sa West Philippine Sea sa mga unang araw ng 2024. At ayon pa nga umano kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gail Gaban, nitong Miyerkules isinagawa ng BRP Cabra at BRP Sindangan ang aktibidad mula Enero 3 hanggang 9 sa lawak ng Island Panata Island sa Pag-asa Island. Ligtas na nakarating ang nasabing Philippine Coast Guard vessel sa port ng Buliloyan sa Batarasa, Palawan matapos maghatid ng mahalagang supply sa mga tauhan ng Coast Guard na nakadeploy sa ating Philippine Coast Guard unit na matatagpuan sa Kalayaan Island Group. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, sinabi ng Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo na may nakitang mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard na nagmo-monitor sa nasabing aktibidad. Kung matatandaan natin, noong mga nakaraang taon, bawat resupply mission na ginagawa ng ating Philippine Coast Guard ay hinaharas ang mga barko nito at hinaharang pa ng mga barko ng China. Ngunit ngayon na iba na, mukhang natakot na ata ang bansang China. Hindi na muli hinaras ang mga barko ng ating Philippine Coast Guard, mukhang nananahimik na ito at lumalayo na nga sa mga barko ng Pilipinas at baka natauhan na hindi kanila teritoryo ang inaangkin nito dahil ito ay sakop pa ng eksklusibong economic zone ng bansa. Tayo naman umano sa nakalat nating impormasyon, patuloy naman ang pagpapatrolya ng mga barko ng ating Philippine Navy sa West Philippine Sea para mabantayan ang ating mga mamamayang Pilipino, lalo na ang ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Tayon pa nga umano sa ating Philippine Navy, mas lalo pa nilang pag-itingin ang pagpapatrolya nito sa West Philippine Sea at para mapangalagaan ang ating mga teritoryo. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito? At makukomento mo. At sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isa na naman sa kanyang mga natupad, sa kanyang mga pangako sa ating lahat ng mga Pilipino. Kanyang pabahay sa ating lahat ng mga Pilipino, lalo na sa lahat ng mga kababayan natin na walang tirahan. At iba nga rito mga kababayan ay naninirahan lamang sa gilid ng kalsada. Ng ating mahal na Pangulo ang 6 milyon na pabahay para sa ating lahat ng mga Pilipino sa kanyang termino
Kaya sa lahat nating mga kababayan, suportahan natin ang mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo dahil ito ay para sa atin. Ang ginagawa niya ngayon na pabahay, napakalaking tulong ito sa ating lahat. Pagsikan tayo kay mahal na Pangulo. Pagsikan tayo kay mahal na Pangulo. Ayun, oh, chikan siya mga kababayan. Yan, kami kasi yung presidente. Mr. President. Thank you, President. Yun, kami. Pasukin natin ang loob, siyempre, ng kwarto. Para makita naman natin, guys. Wow naman, guys. Napakaganda. Kompleto merkado. May kwarto na. May sala pa. May TV pa. May... Wow. Maganda dito, guys. Oh. Oh, oh. Maganda, oh. Siya, may... Kompleto ba? Grabe. Saka ito guys, kompleto na, mayroong ano. Oh, ito guys, kompleto na, may ano na, kama, tas baba. Oh, ayan, oh. Dito kayo Oh. Wow! Sus, manonood tayo ng TV. May TV na. Wow! Grabe guys, ang ganda. Akin na lang to, ma'am. Tsaka kung makikita nyo guys, siya para sa sunog, may alarm din. Talagang ano po, napakaganda mga kababayan. Napakaganda. Grabe. Ang ganda. So, the same lahat po ito mga kababayan.